Sa pagpapatuloy ng ating Chapter 4, makikita natin kung saan nagtanong si Kregos kung para saan ang happy point dahil pagkaalam niya ginagamit yun para sa supermarket ng sistema. Kaya sumagot ang sistema na hindi dahil sa mundo ng laro ang gumagamit ng supermarket. Kaya nagulat si Kregos dahil sumagot ang sistema gamit ang message box. Dahil pag lahat ng iyong Demon Army ay nabusog at naging masaya makakakuha ka ng isang happy points na magagamit mo para mag-level up. Kaya pinakita ng sistema ang stat points ni Kregos kabuuan possessed sa Demon King 20%. Endurance 20% dagdag 10%, Intellect 20% dagdag 10%, Strength 20% dagdag 10%, Agility 20% dagdag 10%, Magic 20% dagdag 10%. Kaya napaisip si Kregos saan niya ilalagay ang kanyang point kaya nilagay na lang nito sa stamina. Ang 50 happiness points mo ay nilagay lahat sa stamina dagdag 10 natirang happiness point ay 0. Pwede mo rin gamitin ang HP points sa pag-level up ng skill. Kaya pinakita ng sistema ang kanyang skill na Bloody Strike na level 1 at kailangan ng 250 HP para ma-level up ito kaya napasabi na lang si Kregos sa ngayon hindi ko mapa-level up ang skill ko. Dahil pag nasimulan na ang pag-farming sigurado ako makakakuha ako ng happy point sa adpa nito ni Kregos. Dahil pag naging malakas lang ako makakasurvive kaya kailangan ko na magpalakas. Pero pinutol na ni Kregos sa pag-iisip na tuon ang tingin niya kay Habal. Dahil gusto mo magpasalamat sakin. At biglang ngiting demonyo ito at sinabing ang sarap sa pakiramdam. Kaya nanggatag na lang si Habal sa nakita niyang pagngiti ni Kregos kita sa mukha niya na sinasabi niya sa oras na hindi mo bayaran ang pagligtas ko sa buhay mo papatayin kita. Dahil alam kong isang cruel na Demon King si Kregos hindi niya ililigtas ang buhay ko para lang sa wala. Kaya sumigaw na lang si Kregos sa tatlo sa baba habang hawak ang eggshell. Sumigaw ito na may laman na dumi ang eggshell na kailangan maibaba kaya kailangan nyo itong masalo. Kaya nagulat yung tatlo na sa baba dahil sa gustong gawin ng kanilang Demon Lord. Kaya walang oras na inaksaya si Kregos at hinagis na niya papunta sa tatlo yung eggshell na may dumi. Kaya natulala na lang yung tatlo sa bilis ng pangyayari kaya nabuhos na lang sa kanila ang laman na dumi ng eggshell dahil hindi sila nakapag-react. Kaya humanda ulit si Kregos na maghagis pa ng isa at sinabing humanda na kayo magtanim habang nakangiti ito. Kaya makikita na nakaipon na sila ng tamang dami ng dumi at eggshell tanging kailangan na lang gawin dito ay paghaluin. Kaya inutusan niya si Circe na durugan ang eggshell at pahaluan ito sa dumi kaya nagtaka si Circe na kailangan ba ako ang gumawa dapat ang mga alipin ang gumawa nun. Kaya napasigaw na lang itong si Circe dahil sa galit ako ang Ice Queen. Dahil ang mga kamay ko hindi para sa mga dumisigaw pa nito. Kaya napasabi na lang itong si Kregos ano naman gusto mo bang magpalit ng ibang trabaho. At tinuro niya si Asurat at sinabing mas madali ang tumayo na lang baka gusto mo. Kaya walang nagawa si Circe kung di paghaluin ang dumi at eggshell gamit ang kanyang 6 na sandata. Kaya napabugtong hininga si Kregos dahil sa kaba dahil sa pabago-bago ng mood ni Circe kaya nasabi nito sa sarili hindi ko dapat hayaan mababa ko ang aking depensa habang si Circe umiiyak habang naghaalo. Pero ako ang Demon King Nus-Akan ang lakas at dinidad sa adpa nitong ni Kregos sa sarili nito. Pangalawang hakbang sa pag-farming kailangan diligan ang lupa para lumambot. Kaya inutusan niya si Hartok na gamitin ang kanyang kakayahan sa paggawa ng hamog kaya napasabi na lang si Hartok pero may Lord baka kumalat ang amoy. Kaya tinuro niya na lang ulit si Asurat. Kaya walang nagawa si Hartok na sumunod sa takot matulad kay Asurat. Kaya nagsaad si Kregos na tignan kung malabot na ang lupa kaya tinginan ito ni Habal at nasabi na hindi pa ganun kalambot ang lupa tulad ng sinabi ng Demon King. Kaya tinakpan na lang ulit nila ang mga pataba.
At nasabing kailangan ko ng i-compost ang lupa kaya kailangan ko ang tulong ng mga ilang demon. Meron lang ako medyo pananggangamba na maliit na bagay. Pero ako ang Demon King, exercise na rin ito sa authority ko bilang Demon Lord. Kaya lumipat tayo kung saan makikita ang isang kabahayan. Kung saan may isang magamang low-level demon. Kung saan tinawag nito ang kanyang ama at tumugon naman itong kanyang ama sa kanya. At nakiusap ang bata na kainin na siya nito. Kaya napasabi na lang ang kanyang ama na ano bang pinagsasabi mo, walang katuturan. At sinabi ng bata na miss na niya ang kanyang ina kaya nagulat ang kanyang ama. At nalaala nito kung saan may nakaraan kung saan may isang high-level demon na balak kainin ang kanyang anak. Pero hamarang dito ang kanyang asawa. Kaya nagulat dito ang bata at napatingin na lang sa kanya ang kanyang ina. Kaya napasigaw na lang itong bata sa kanyang ina na walang nagawa dahil kinain na ng demon ang kanyang ina. Kaya napasabi na lang ang kanyang ama wala na siyang rason mabuhay kung pati ang kanyang anak mawawala. Kaya napasabi na lang ang kanyang ama na para mabuhay ang kanyang anak dapat. Pero hindi na niya natapos ang sinasabi nito nang may biglang dumating. Ito pala si Kregos at Zephiro at habol kaya napasabi na lang ang low-level demon na Demon Lord. Kaya napasabi na lang si Kregos na may lakas pa ang isang iyan, kunin niyo siya. Kaya napasabi na lang ang low-level demon, paano ang akin anak pag umalis ako dito baka kainin siya ng mga high-rank demon, kaya napaluhan na lang ang anak nito na walang magawa. Kaya napasigaw na lang ang bata sa kanyang ama at itong ama niya na sinasabi na manatiling nakahiga lang ito habang walang pake itong tatlo at natanong ni Kregos na ilang demon na ang kanilang nakuha at sumagot naman itong si Zephiro na 20 na kailangan pa nila ng 30 demon. Kaya napatingin na lang itong si Kregos sa likod niya. Habang umiiyak ang bata. At naalala nito na walang habas niya pinatay ito sa laro. Kaya wala siya paking binaling ang ulo nito pabalik. Kaya nung nasa labas na sila inutusan niya si Zephiro na bantayan ng mabuti ang ilegal na kumakain ng kapwa nila demon, mula ngayon kailangan naggawin ng mga demon ang kanilang mga tungkulin. Bilang ako ang Demon King kailangan ko gumawa ng mga hakbang para sa kararami, kaya bilang leader kailangan ko magsakripisyo. Kaya makikita natin ang maaraw na hapon. Kung saan ang mga low-level demon na nagtrabaho. Kaya napasabi itong isang demon, ano bang ginawa natin, akal ako ba magtatanim tayo, kaya napasad na lang itong isang demon na baka marinig ka dyan Dayeryok ng Demon King, baka patayin kanya ito pala, kaya mula ngayon Dayeryok na tatawag natin sa ama ng batang low-level demon. Kaya napasabi na lang itong si Dayeryok na lahat tayo ay mamatay bago pa natin matapos ang pagtatanim, kaya para saan pa itong ginagawa natin. Pero dumating si Kregos at sinabing, gusto mo bang malaman kung ano ibig sabihin ng pagtatanim na may nakakatakot na tindig, kaya natakot itong si Dayeryok. Kaya napasabi na lang itong si Dayeryok na my lord, kaya pinasunod niya itong si Dayeryok sa kanya. Dahil bago ang laban nila ni Asurath may nakita siyang violet na bulaklak. Dahil ang bulaklak na yun ay ang bulaklak ng patatas. Kaya nakarating na sila kung saan ang bulaklak at sinabi ni Kregos na ito ang tinutukoy ko. Ayan ang gusto kong itanim. Dahil inutusan na niya si Bohal at iba pa na maghanap at itanim ang mga yan. Pero my lord, hindi naman nakakain ang ugat nito, kung mag-experiment ka para kainin ito siguradong sasakit ang tiyan or mamatay. Ibig kong sabihin kailangan natong itanim dahil hindi magtatagal malalaman na ang resulta kung nakakain ba ito or hindi. Kaya humingi ng tawad si Dayeryok dahil tinanong nito ang experiment. Kaya napasaad na lang si Kregos na maging tugon ngayon ang anak mo ay. At bigla nagbago ang tingin nito at sinabi sa mga oras na ito ay kinakain na niya ito. Kaya nagulantang si Dayeryok. Kaya dali-dali itong tumakbo papunta sa kanyang anak. Kaya napasabi si Dayeryok masyado siyang bata at inosente, bakit siya pa ang napili ng Demon Lord, habang nakikiusap ito sa sarili na sana hindi niya kinain ng anak niya ang patatas.
Kaya pagbukas nito ng pinto nakita niya si Zephiro at Bahal. Kaya nagulat ito dahil nandoon yung dalawa at tinawag siya ng kanyang anak. Naayos ang kalagayan habang kumain ng patatas. At sinabi ng kanyang anak na kumain siya pero okay lang siya at busog na rin siya. Kaya nangangatog sinabi ni Dayeryok at sinabing talagang bang ayos ka lang. At sinagot naman siya ng kanyang anak na ako lang siya dahil si Zephiro at Bahal ilan araw na siyang pinapakain at okay lang siya. Kaya biglang sumulpot sa likod ni Dayeryok si Kregos at sinabing ngayon naniniwala ka na pwedeng itanim ang patatas dahil sa kabilang lupain ng mga tao na gawa nilang tanggalin ang lason at nagawa nila itong kainin at itanim. At ang pangalan ng halaman na iyan ay ang patatas. At nagsalita naman ang anak ni Dayeryok at sinabing may Lord hindi ko po alam na may pakeka sa mga katulad namin mga low-level demon kaya maraming salamat po. Kaya tumunog ang sistema na naging masaya ang iyong nasasakupan na maging masaya pamamagitan na masarap na pagkain nakuha ka ng unang HP points mo. Plus isang happy points kabuang HP points isa. Kaya napatingin na lang si Krego sa system. At napatingin sa kanya ang batang demon na masaya. Kaya tinitigan niya ito. Naalala niya ang itsura nito sa laro na malaking pinagkaiba ngayon. Ngayon na ako na ang Demon King. At bahagyang napangiti itong si Kregos. Na walang sinusunod na rules kailangan ko magseryoso sa bawat oras. Kaya ngumiti itong si Kregos na nakakatakot at sinabing batang tulad mo ang gusto ko kaya kumain ka lang para lumaki ka at magpalakas. Kaya natakot ang batang demon at inisip ni Zephiro na gusto mo ang siyang patabain at sabay kakainin at si Bahal naman naisip nito na alam kong ang Demon Lord ay isang evil. Kaya dito may kakaibang muka ang Demon Lord habang dito muna matatapos ang ating chapter 4.